Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media matapos na mag-isang lumaban para sa tama at nagtanggol sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Ang pilit na hinaharang at sinadyang alisan ng posisyon sa Kongreso ng ilang mga buwayang kongresista ay hindi pa din nagpatinag at nanatiling matatag dahil ito na ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan. Senatorial-elect Rodante Marcoleta, opisyal ng ipinasa sa Senado ang 10 priority bill na tiyak na mapapakinabangan ng maraming Pilipino. Gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Ang gusto at binoto ng maraming Pilipino at karapat-dapat na malagay sa posisyon bilang bagong Senate President ng Senado na si Senator Rodante Marcoleta ay opisyal nang pumunta sa Senado upang ilatag ang 10 pangunahing bills na siyang mapapakinabangan umano ng maraming Pilipino. Ayon nga sa kumpirmadong balita na siyang inilabas ng official Facebook account ni Senator Rodante Marcoleta, Top 10 Priority Bills of Senator Rodante Marcoleta, mura at abot-kayang kuryente. Pagtanggal ng VAT sa kuryente, bantay presyo ng LPG, paglikha ng isang automatic pricing mechanism para mabantayan at masiguro na akma at tama ang presyo ng LPG, libreng kuryente, pagpapalawak ng Lifeline Rate Subsidy Program sa pamamagitan ng paglibre sa bayarin ng kuryente ng sambahayang kumukonsumo ng hindi hihigit sa 135 kWh kada buwan. Kuryente mula basura. Naglalayong isulong ang paggamit ng teknolohiya ng paglikha ng kuryente mula basura bilang solusyon sa problema ng basura at kakulangan ng kuryente. Bida ang barangay. Paglikha ng Barangay Affairs and Development Commission sa ilalim ng DILG, isang ahensya na mangunguna sa kapakanan at kaunlaran ng mga barangay. Hardin sa paaralan. Pagsulong ng instructional garden sa lahat ng paaralan sa basic education bilang pagpapalakas ng agrikultura. Scholar para sa agrikultura, paglikha ng scholarship program sa mga kurso sa agrikultura para sa lahat at higit lalo sa anak ng mga magsasaka at mangingisda. Libreng abono at pestisidyo, pagbibigay ng subsidyo sa pagbili ng abono at pestisidyo ng mga magsasaka, retirement plan para sa mga bagong bayani, pagbuo ng Overseas Filipino Workers Retirement System, isang pensyong tutugon sa paghahanda sa buhay retirado ng isang OFW, ligtas mula sa pagpapalayas, pagbibigay ng exemption sa mga mahihirap at walang kakayahang magbayad ng subsidious bond. At narito, panoorin pa natin ang full video. Kasi kahapon po meron kaming good news eh. Ang sabi... Good news? Opo. Ba, maganda yan. Ito daw po'y pagpapakita na tinutupad nyo ang inyong pangako noon pong nakalipas na halalan. Sapagkat nagsumiti kayo sa Senado ang inyong 10 priority bills po, Sen. Nakala ko ng good news ang sinasabi mo. Opo, yun ang good news na naman nila, pinag-usapan na naman natin ito. Ay, hindi po, hindi po. Kasi nagpalabunutan. Impromptu po yan, Sen. Yung... Maganda yung patakaran ngayon din eh. May palabunutan po pala yan. Kasi nung ako'y nasa House of Representatives pa, opo, pagka ganyan na magbubukas ang bagong Kongreso, mapa Senado man, mapa House, opo, lalong-lalo na sa House, dahil sa dami siguro ng mga nakikipag-gitgitan na makapag-file ng kanilang mga panukalang batas. Isang linggo bago magbukas nakalinya na yung mga staff, dala-dala yung mga panukalang batas Doon na sila natutulog mismo kung saan sila nakatayo o kung saan sila nakaupo. Ako, sinubukan ko rin yun Para kahit papano, kasi merong konting relasyon yung baba ng bilang doon sa mga unang tatalakayin. Ganun ba yun? Halimbawa, si Congressman Nelson Lubao, nakayanan niyang nung siya'y mag-file, nasa 50 to 100 yung kanyang mga bills. Nakakahulugan na may priority siya kaysa doon sa akin. 500 na ako nung akong pumasok Hindi ko na pala 001. Kaya, yung 001 kasi, sa speaker yan So ganun pala talaga. Ngayon, kaya ako nabanggit yan, sa dami ng miyembro ng House of Representatives, physical talagang nakapila yung mga staff. Ayun. Para lang makipag-unahan, lalo na kinakala mo importante. Ginawa ko yun yung unang 20 dun sa House of Representatives. Sabi ko doon sa isang staff namin, kung kinakailangan matulog ka dyan, matulog ka na. Meron na pong nauna, hindi balik ako, diluminya ka. Magkagano naman, nasa 120 na yata, hindi natnang ko Mataas pa rin talaga ang bilang pala. Tapos yung mga huli, 2,500 na. So, kung yung baba ng bilang mo ay isa sa basihan na matatalakay ka na mas maaga. May ganun pala. Ngayon, sa Senado, nagbunutan. Kaya nagpadala ko ng staff, bunutan.
maglalagay, kung sino yung nakabunot ng ganito, yun ang slot mo. Nagkataon na yung okay. unang bunutan, number 4, yung nakuha kong slot. Kaya, yung araw na kung saan ipa-file yung unang 10 bills mo, ang nakatoka sa akin, June 30 up to July 3. Ayun. Kaya nandun ako kahapon. So kahapon, July 3 pala. Schedule. Kaya maganda sapagkat Ganun pala. bunutan. Dati rin kasi, yung Senate President, siya yung nauuna. Opo. So naging liberal. Di ba maganda naman talaga? Tama. Palibasa, 24 lang naman kami, kaya walang masyadong... Kasi nasanay nga ako, Kong, doon sa Kamara, 300 plus kayo na congressman. Kaya kung malimbawa, bawat isang congressman, isang pulang, aabutin talaga kayo ng libo-libo. Oo, Ganun pala. yung 19th Congress na iniwanan ko, 311 kami nung una. Pamatakin niyo yan, opo. Oo, namatay yung 5, kaya naging 306. Ayun, Di ba? Ganun karami. So, bawat isa may dalawang 20. Makikipag-gitgitan yan. Nako, So sa Senado, ang nangyari, mayroon pala kayong time frame, sabihin niyo to, ito schedule niyo. Yung slot na nakuha ko, June 30 to July 3, kaya siyempre, mahalaga sa akin yun. Opo. Requirement na kinakailangan personal kang magpakita. Sa House kasi, pwede yung staff Opo. kung kinakailangan ka ako pumunta, ako ang pupunta, kaya nandun ako. Bagay kasi naman sa Kamara, hindi na magkakahalata, 300 plus kayo. At sa Senado, Kaya, na 24 lang kayo. Yan na nga, Talagang ako nagpakita. Para talagang i-file ko ng personal. Opo. Ayun. Teka lang, ang inaabangan nila, Sen, sapagkat ito'y pinangako nyo, inihain nyo po ba yung panukala na yung babayad ng 2,000 piso sa kanilang, bayarin sa kuryente, ay inihain nyo na ho ba na panukala? Kasama sa inihain ko. Ayun. Binago ko lang sapagkat naisip ko nung bandang huli. Kapag ang nilagay ko sa batas ay talagang 2,000 pesos lang, baka mamaya biglang sumikat yung presyo. Baka ma-dilute yung 2,000. Halimbawa, ang basihan kasi noon, inano ko lang sa palagay mo sa rate ng Meralco, 11 to 12 pesos per kilowatt hour, Nelson. So, 10 pesos kamo na lang. Kaya kapag kasi ay kumukonsumo ng 200 kilowatt hours times 10 pesos, yun ang 2,000. Kaya lang, sa Meralco yun. Paano yun sa mga electric cooperatives na kumisan 17, 18, 19 pesos? Tama kayo, Sabi ko, kung kailan tumataas yung rate niya, nadadilute yung 2,000. Kaya ang ginawa ko finally doon sa batas, hindi yung 2,000 ang nilagay ko, yung number ng kilowatt hours. So per kilowatt hour na ang basihan, hindi na yung... Nilagay ko ron na kapag yung kanyang nakonsumo ay 135 kilowatt hours pababa. Kasi kung halimbawa nandun siya sa Mindoro, taga Mindoro siya. Mahal doon. Ang singilan doon, 19 pesos. Mahal doon. Subukan mo nga i-multiply yung 19 pesos sa 135. Para makita natin, Nelson. Para maintindihan nila kung bakit ginawa ko invest na 2,000. Bagamat dun sa aking explanatory note, sinabi ko ron, humigit kumulang 2,000. Pero mabuti pa niliwanag niyo, Sen, Baka akala umaatras tayo sa naging panukalan, naging pangako ninyo Hindi, doon sa explanatory note, nandun yung 2,000. Pero doon sa batas, nilagay ko na lang 135. Kasi kung mataas yung rate, kapag nilagay mo lang yung 2,000, malulugi. Malulugi. Tingnan mo, magkano? 2,000? Hindi po. Hindi. 135 kilowatt hours times 19 pesos. Times 19 pesos. 2,565. Ibig sabihin, yung 2,500 masasali. So hindi naka-fix sa 2,000 pesos. Kasi nga kung 2,000 ang inano mo, sa gamit. Bigla niyang tinaas yung tinaas yung rate. Halimbawa. Bayad, Halimbawa, sa Mindoro, ginawa niyang 25. Nako, paano, in 2,000, biglang bumaba yung 2,000? Ayan nga. Kaya 135 na lang, sapagkat doon, mapipreserve mo ngayon yung espiritu na sinasabi ko. Na at least 2,000 pesos pababa. Hindi lamang yun. Dalawa magkakambal yung bill na yun. Isa lamang yun. Yung pangalawa, sinasabi ko ron na yung sale ng electricity, tatanggalin yung 12% VAT. Pumasok din yun. Instant po yun, pag wala ng 12% Ayun, talagang lahat mabe-benefit doon. Talagang sa ayaw mo at sa gusto, bababa ang presyo ng kuryente. Hindi lamang sa mga household. Pati sa mga commercial at saka sa mga industrial consumers. Yung mga malilit na negosyante natin, malalaki negosyante, talagang bababa ang production cost mo. Sapagkat mahal ang kuryente. Pero ano ang pambawi natin? Sapagkat alam natin naman, Sen, na mawawalan din ang kita ang gobyerno na nakukuha ng 12%. Ilalakas naman ang ekonomiya mo. So may pambawi tayo. Ang ekonomiya mo, maraming mapuproduce. Maraming bibili. Tataas lahat. Pati yung gumagawa ng ibang mga serbisyo, tataas. Marami rin kikitain ng gobyerno. So doon mababawi mo rin din Doon din.
Doon mo rin mababawi. Isip-isipin mo, kapag ang ekonomiya mo ay may sakit, bagsak ang naman. taxation mo. Pero naging masigla. Yan. May katakot-takot na buwis ang makukolekta mo dyan. Kasi baka yun ang maging pagtutol dyan, ng mga economic managers ng ating pamahalaan. Sige nga, tumutol ka nga kung bari ikaw yun. Sige nga, subukan mo na. Kasi kung i-compute natin. Tumutol ka, sige. Subukan mo tumutol ngayon, sige. Teka lang po, iniisip ko kasi kung magkano 12% di ba? Di ba? Sige. Si Nelson, tumutol ka nga. Saan po natin kukunin ang pampalit? Malaking billion po yan, Senador. Yun ang tutol mo. Ba't sa akin mo tinatanong yan? Hindi man ako gumagawa. Ikaw nga ang humanap. Sapagkat, yung nakalagay sa batas, affordable rates of electricity. Okay. Basahin mo, Senator Nelson Lubao. Finance Secretary po ako. Ikaw ang finance. Halimbawa, sige. Basahin mo, Secretary Recto sa EPIRA. Tingnan mo yung original version ng ating batas tungkol sa kuryente. Nakalagay ba dyan? Nabubuwisan mo? Lalagyan mo ba ng bat ang kuryente? Wala. Okay. Kung sa EPIRA ba, wala akong nakalagay? Wala. Bigla ninyong nilagyan ng primero 6%. Pagkatapos nilagyan nyo na, pinatawan nyo na naman ng 6%, kaya naging 12%. Kaya yung salitang affordable, nawala na sa isa eh. Affordable, sabihin na abot kayang halaga. Affordable ko. Ano ba sa Tagalog yung affordable? Abot kaya nga po. Abot kayang halaga. Ano pa? Mura. Mura. Ayan. Ngayon, mapapamura ka eh. Kesa sa maging mura. Ngayon, Secretary, huwag ka makikipagdebate sa layunin ng batas. Ang layunin ng batas napakalinaw eh. Murang kuryente. Bakit naging mahal? Nilagyan nyo ng bat kaya tinatanggal ko, binabalik ko doon sa layunin ng batas. Ayun pala. Ngayon, gumawa ka ng paraan, kaya ka nga nandyan eh. Gumawa ka ng paraan para makakalap ka ng iba't ibang uri ng buwis, pero wag mong kukunin sa kuryente sapagkat nalalabag mo yung layunin ng batas. Ayun, so originally pala. Ngayon ko lang nalaman na original ay wala pala sa EPIRA law. Kaya nga tayo may programang ganito para naiintindihan ng mga kababayan natin, nakakasabay sila sa atin, maunawaan nila kung anong nangyayari sa ating paligid. So, kung bakit natin nilalaban yan. Kung automatic yan, Sen, talisin natin, ang laki agad ng ibabawas yan sa binabayaran nating kuryente. Akala mo lang, pero tingnan mo. Bakit sila nag-imbento ng ayuda? 5 klaseng ayuda, kapag sinuma mo lahat, 194 billion na pinamibigay lang ng walang kapararakan. Sa mga tuwid, kolekta ka ng kolekta. Pinamimigay mo lang ng ganun. Hindi mo naman alam kung talagang ito ay naibibigay sa dapat nabigyan. Wala namang report, wala namang ulat. Ilan ba yung nabigyan ninyo? Isipin mo, 4 na ayuda na nakatala sa ating GAA 2025. Pagka sinuma mo yung 5 ayuda na yan, alam mo kung magkano lahat yan? Nasabi nyo dati, mga 196 billion. 194 billion. 94 billion, okay. Bakit mo kinolekta pagkatapos mamimigay mo lang ng walang kapararakan? Walang report, walang ulat, walang guideline. Maano man lang na, halimbawa, si Secretary Nelson Lubao, sinubukan niya sanang kumuha ng report. Tingnan nga natin yung mga nabigyan natin ng AIX, ng TUPAD, ng AKAP, ng MAIP, ng PORPIS. Tingnan nga natin kung ano nangyari sa buhay nila. Para may pagmalaki naman natin na may katuturan ng pagbibigay natin. Wala naman eh. Kinukolekta pa, pinamimigay mo rin. Sinasabi ko, wag nang ganun. Di alisin mo na yung ayuda ka para wag ka nang namumroblema. Samantala nga sinasabi ko 120 billion lang. Sa'yo 194 billion. Yun ang sinasabi ko. Ayun, meron pa kayo binanggit dun yung kuryente galing sa basura. Yung waste to energy. Waste to energy. Mukhang sa Pilipinas, mukhang hindi ata nagtatagumpay yung waste to energy. May nakikita ba kaya nga, isa sa 10 measures na ginawa natin. Para sa ganun, panagutan natin yung waste to energy. Nandito nakalagay nga po doon Nagdala yung isulong po paggamit ng teknolohiya ng paglikha ng kuryente mula sa basura bilang solusyon sa problema po ng basura at kakulangan din po ng kuryente. Pero sabi nga po namin, isang araw, tinalakay namin ni Nelson, ang dami nag-i-introduce ito ng waste to energy, parang sa sobrang dami po, parang walang nagtagumpay na mag-operate sa Pilipinas. Pero salabat kasi yung mga batas inconsistent sila. Kaya halimbawa, yung isa, pinagbabawal niya yung bungkalin mo yung bang ano ba yung tawag dun sa dumping area na yon? Yung dump site? Landfill. Landfill. Yan. Samantalang yung landfill na yun, nananatili doon. Kahit 100 taon, nandoon yung basura na yun. Yung kanyang katas na kung tawagin ay... Methane. Hindi. Yung leachate. Leachate. Yan. Leachate, sabi nila. Yun ang lason Yun ang lumalason doon sa lupa. Tumatagas kasi yun Lalagyan nila ng plastic. Pero kahit anong gawin nila, tumatagas. Ngayon, yung lupa na yun, mananatiling ganon. Meron ngayon technology, yung nanggagaling sa Sweden at saka sa Japan. Yun mismo ang gagamitin, yung landfill na yun, para makaproduce ka ng 3 bagay. Yung isang aspeto ng mapuproduce mo, kuryente. Yung isa naman gas.
Methane gas. Oh, methane. Opo. Lahat ng pagkatapos, construction materials. Meron pa ako. Isipin mo, ang isang bagay na magtatagal ng maraming panahon na hindi naman nagagamit, yun ngayon ang gagamitin na raw material ng isang technology para ma-produce natin ito. Isipin mo, nalilinis na yung environment. Marirecover mo, marirestore mo sa kalagayan na parang walang nangyari, na gamit mo pa, yung naka-store na yun, na wala na talagang mangyayari ron eh. Lalasunin pa niya yung lupa, Yes. makukorek mo yun, may kuryente ka pa, may gas ka pa, may material ka pa. material pa. Bakit hindi mo ayusin ito? I-harness mo na pala, no? Kaya doon sa patas ko, kailangan magsama-sama yung DOE sapagkat may kuryente at mayroong gas. Opo. Yun namang sa materials, maaaring pumasok ang DTI. Yan. Yung tungkol naman sa pagsasegregate ng basura, nandiyan ang DNR. yan, opo. Yun namang mga LGU, yung nagkakalap ng bato. Kinakailangan magkaroon ng convergence. Para sa ganun, yung environment na dapat nating alagaan at ang energy naman na makikinabangan dyan, ay talagang mailagay natin sa perspektiba. Ayun, Nagkakasalabat ang mga batas. Ayaw ang incinerator. Ayaw, Ayaw mong i-incinerate. Pwede namang i-incinerate, basta't wag lamang umuusok. Sabi Yun, ng isa. walang lumalabas Ayaw na, mong gamitin yung landfill. Sabi naman, pwede kong gamitin. Yung Clean Air Act, kailangan i-amend lahat yung mga yan. Umpisahan, kailangan merong mag-umpisa. Meron pang isa sa ito, kinatuwa ng mga misis ito eh. Yung downstream industry ng petrolyo, ito po Hindi, yung LPG. LPG. Yun na nga po. Na ang playon niyo po ipaglikha ng automatic pricing mechanism. Sabi ng mga miss, kami po matutuwa dyan, mga may-ari ng mga kantina. Ang laki daw po ng epekto sa kanila pag pumapalo yung presyo ng LPG. Mahalata mo kasi. Pagka bumababa, mahalata mo ito, pag bumababa yung petrolyo, tinataas nilang LPG para doon sila, doon makakabaw. kahit paano nako-compensate. Paano nangyari? Baligtad ka ako yan eh. Bumababa na nga, tapos itataas mo ito. Hindi po pwede kanya kasi po, yung LPG po, ano po yan? Upstream po yan. Upstream. Ay, downstream, sabi niya ganyan. Downstream ng petrol. Pero ako naging gas ngayon, di pa pataas yan. Basta ayusin natin. Kung makikita mo ito, pang mahirap lahat ito eh. Oo nga po eh. Kung titingnan mo. May nakita pa ako ito. Ang nakakatuwa rito, kahapon pinail ko. Akalain mo may kita 100,000 views? Yung paghahain pa lang po. Ipagpunta ko lang, pinail ko lang yung 10. Yun na nga po. Wala pa akong sinasabi. Ang dami nakabantay kasi sa Ang isang gusto kong nakita na comment, sabi itatagalog ko na lang, English kasi. Sabi niya, itong taong ito, hindi ko gusto. Okay. At sa totoo lang, hindi ko siya ibinoto. Pero nung makita ko yung 10 bill na ipinal niya, mas merong sense kaysa doon sa mga maraming senador na nag-file. Sabi, isipin mo, hindi niya ako binoto. Hindi mo niya kailangan sabihin pa yun eh. Totoo. Pero okay lang sa akin naman yun eh.